Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 15, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan ngayong linggo. Senator Joel Villanueva dadalo sakaling magpatawag ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. House Prosecution Panel may pipresentang bagong ebidensya kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. PNP nagsasagawa ng verifikasyon sa mga statement na lumabas kasunod ng pagkasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo. Bilang ng pamilyang naapektuhan na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao umakyat na sa 173,000. Defense Secretary Gilbert Chodoro naniniwala na ang sanksyon ng China laban sa kanya ay ganti sa crackdown ng illegal Chinese activities sa Pilipinas. Metro News empleyado ng Napolcom arestado dahil sa panunutok ng baril sa isang TNVS driver. Science and Technology News, Artificial Intelligence, pinalitan na si Paul the Octopus sa paghula ng kampiyon sa 2026 FIFA World Cup. Lifestyle News, kauna-unahang leather bag na gawa mula sa cells ng T-Rex, bigong maibenta sa isang auction. Para naman sa ating music trivia, taong 1981, nirelease na English pop rock band na Duran Duran ang kanilang self-titled debut album. Ano-anong awitin ang bahagi nito? Alamin. Balitang kakaiba, isang lalaki sa Germany na ubos ang mahigit 1 kilong honey sa loob lamang ng 1 minuto. Oras po natin, 6:42 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. May nakambang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na posibleng bumaba ng 3 pesos hanggang 5 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 2 pesos hanggang 3 pesos naman ang posibleng rollback sa kada litro ng kerosene. Ang presyo naman ng kada litro ng gasolina ay posibleng tumaas ng 50 centavos hanggang piso. Ayon kay Department of Energy o DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, hindi gaanong nakaapekto sa oil prices ang panibagong tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran dahil sa pabago-bagong aksyon. 774 Balita Ngayon. Inihayag ni Senator Joel Villanueva ang kanyang kahandaan dumalo sakaling magpatawag ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang video message para sa Jesus is Lord Church, sinabi ni Villanueva na bilang mga public servant, dapat masiguro na patuloy na naglilingkod ang Senado para sa taong bayan. Inihayag pa ni Villanueva na hindi na makapagtrabaho ng maayos ang Senado, hindi lang dahil sa issue ng liderato, kundi maging sa lumulutang na banta sa seguridad ng institusyon. Nanindigan si Villanueva na hindi maaaring puro away na lang ang mangyari sa Senado. Inihayag din itong kailangan nilang tuparin ang kanilang tungkulin na protekta ng institusyon at unahin ang kapakanan ng taong bayan. Bunsod nito, sinabi ni Villanueva na siya ay dadalo sakaling magpatawag ng special session upang makapaghain ng mga resolusyon at maisulong ang mga pinakakailangang panukalang batas. Hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang.
Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Sa huli, iginit ni Villanueva na siya ay patuloy na naninindigan para sa Diyos, sa katotohanan at sa taong bayan. Samantala, Senador, umapila na pagtuunan na ng pansin ang paggawa ng mga batas. Detalye ihahatid ni Conde Batak. Nakiusap na si Senator Erwin Tulfo sa mga kasamahang senador na ituon na ang kanilang pansin at mandato sa paggawa ng batas. Kasabay nito ang panawagan ni Tulfo na magkaisa na sila at isantabi na ang mga nagaganap na hidwaang pampolitika. Iginit ng senador na dapat lampasan ng usapin ng kulay at partido dahil ang issue tulad ng gutom, mahal na gamot at kahirapan ay walang pinipiling kulay. Hindi na dapat nagiging usapin ang pagpanig kung kanino ang issue sa Senado dahil lahat ay nakararanas ng mga problemang dulot ng krisis sa bansa. At kung hindi maaksyonan ang mga problema, ay tiyak na sabay-sabay na lulubog ang lahat. Bukod sa pagbalangkas ng batas, nanawagan na rin si Tulfo na mag-imbestiga sa mga irregularidad nang walang kinatatakutan at unahin na nila ang kapakanan ng mga Pilipino. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Ibinunyag ni House Prosecution Panel member at Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon na mayroon silang nadiskubring panibagong ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kinakaharap nitong impeachment case. Ayon kay Ridon, mayroong mga ari-arian si VP Sara at ang asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio na hindi isinama ng pangalawang Pangulo sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN mula noong pumasok ito sa politika noong 2007 hanggang 2024. Inihayag pa ni Ridon na mga ebidensyang ito ay hindi pa nailatag sa House Prosecution Proceedings sa Justice Committee at sa pre-trial pa lamang ito ipipresenta. Sinabi pa ni Ridon na dahil mayroon silang bagong ebidensya, mayroon ding madaragdag sa ihaharap nilang mga testigo. Samantala, House Prosecution Panel maghahain ng pre-trial brief ngayong araw sa impeachment court. Ulat pa magmumula kay Grace Mariano. Nakatakdang magsumiti ngayong araw ang House Prosecution Panel ng pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, lalamanin ng pre-trial brief ang summary ng admitted facts, mga proposed stipulations at issues for resolution. Sabi ni Ridon, kasama din sa pre-trial brief ang listahan ng mga dokumento, exhibits at mga testigo sa mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte na nakapaloob sa Articles of Impeachment. Binanggit naman ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na sa ngayon ay nasa 25 ang mga testigo na kanilang ikinukonsidera pero isa sa ilalim pa nila sa pinal na pag-review. Ayon kay Chua, karamihan sa mga testigo ay may kaugnayan sa issue ng maling paggamit ni VP Sara ng confidential funds at sa kanyang hindi maipaliwanag na yaman. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na maingat nilang sinusuri ang mga lumitaw na statement sa tiba pang development kasunod ng pagkasawi ng mga student-athlete ng Ateneo de Manila University na sina Divine Adili at Rene Baterbonia. Ayon kay PNP Public Information Office, OIC Police Colonel Allen Raeco, lahat ng impormasyon at bawat statement na inilabas sa publiko at isinumite sa mga investigador ay kanilang maingat na susuriin bilang bahagi ng isinasagawang investigasyon. Kabilang sa mga statement na lumitaw sa social media ay ang video na nagpakilalang asawa ni Ateneo head coach Tab Baldwin na si Effie. Ayon kay Effie, binaliwala ng Ateneo ang kanyang paulit-ulit na babala na hindi ligtas sa mga atleta kay Baldwin. Inihayag pa ni Effie na sa halip na pakinggan siya ng universidad ay nakaranas pa umano siya ng intimidation at silencing. At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch
a campaign of intimidation and silencing. Rovelyn and Elias, the deaths of your kids were not only predictable but preventable. The bodies of your kids are still warm, and he's talking about moving on. That's terrible. Please believe him. I urge the Filipinos and the police there to keep asking why he was still allowed around children in spite of these warnings. Nilinaw naman ni Effie na kaya siya nagsalita ay upang ilayo ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak sa isyong kinasasangkutan ni Baldwin. Taong 2020 nang iwan umano ni Effie si Baldwin para sa kanyang kaligtasan at ng kanyang mga anak. Sa iba pang balita, mga benepisyaryo na Expanded 4PH nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gina Mape sa detalye. Dumami pa ang mga pamilyang nakinabang sa Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program matapos tumanggap ng land titles ang 342 benepisyaryo mula sa Pampanga at Bataan. Ang pamamahagi ng Transfer Certificates of Title sa Santa Rita, Pampanga ay pinangunahan ni na Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling at iba pang housing official. Kabilang sa mga tumanggap ng titulo ang mga miyembro ng iba't ibang homeowners association sa Santa Rita at San Fernando sa Pampanga at sa Bataan. Nagagalak ang mga benepisyaryo lalo at malaking ginhawaan nila at katiyakan para sa kanilang pamilya ang pagkakaroon ng sariling lupa at tahanan matapos ang maraming taon ng paghihintay. Nagpapasalamat ang mga benepisyaryo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa pamahalaan sa patuloy na pagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng seguridad sa paninirahan ng mga Pilipino. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Aabot na sa 173,000 na pamilya o nasa 724,000 na individual ang naapektuhan ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa datos ng Office of Civil Defense, umakyat na sa 61 ang naitalang nasawi sa malakas na pagyanig, kung saan 54 dito ang mula sa Region 12 habang 7 naman ang naiulat sa Region 11. Mahigit 1,400 naman ang naiulat na nasugatan dahil sa lindol habang mayroon pang 40 residente na nawawala. Sa ngayon, naabot na sa 5,200 na aftershocks na naglalaro sa magnitude 1.2 hanggang 6.4 ang lakas ang naitala sa ilang bahagi ng Mindanao, kung saan mahigit 1,307 ang natukoy ang lokasyon habang 76 ang naramdaman. Aabot naman sa 13 munisipalidad at lungsod sa Mindanao ang nakasailalim na sa state of calamity. Samantala, barko ng Philippine Navy na may dalang ayuda at health personnel nakarating na sa Balut Island, Sarangani Province. Narito po ang report ni Angel Garcia. Muling naghatid ng tulong ang BRP Tausug ng Philippine Navy para sa mga residenteng naapektuhan ng malakas sa lindol sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Nitong June 13, matagumpay na inihatid ng barko sa ilalim ng Naval Task Force 71 ng Naval Forces Eastern Mindanao ang panibagong batch ng mga tauhan ng gobyerno, relief goods at medical supplies bilang bahagi ng nagpapatuloy na humanitarian assistance and disaster response operation. Matapos na maibaba ang naunang kargamento ng mga ayuda at mga tauhan ng DSWD sa Balut Island, nagtungo naman ang BRP Tausug sa San Miguel Port sa Malita upang isakay ang mga personel ng DOH at ng Philippine National Police. Lula ng barko ang 25 na medical personnel ng DOH, 20 tauhan ng PNP at humigit kumulang 25 na tonelada ng iba't ibang relief goods, medical supplies at iba pa. Ayon sa Philippine Navy, layo ng misyon na agad na maihatid ang serbisyong medikal, seguridad at iba bang kinakailangan tulong sa mga residente na napektuhan ng nagdaang lindol. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon.
Naniniwala si Defense Secretary Gilbert Chodoro na ang sanksyon na ipinataw ng Beijing laban sa kanya at sa kanyang pamilya ay tugon sa kampanya laban sa illegal Chinese activities dito sa Pilipinas. Una nang inihayag ng Beijing na ang pagbabawal kay Chodoro na pumasok sa China, Hong Kong at Macau, gayon din na makipag-ugnayan sa mga kumpanya ng China ay ipinataw bilang safeguard ng pambansang soberanya, seguridad at interes ng China, bagamat hindi tinukoy kung ano eksaktong pahayag ni Chodoro na pinatawan ng sanksyon. Inilarawan naman ng Department of Foreign Affairs ang sanctions bilang an unfriendly act na maaari umanong magpalala pa sa bilateral relations ng Pilipinas at China. Inakusahan ni Chodoro ang ilang high-ranking officials ng Chinese Embassy na personal na nakialam upang itago ang umano'y iligal aktibidad ng Sanjia. Ang Sanjia ay pagmamayari umano ni Tony Yang, ang kapatid ni Michael Yang na dating Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iniuugnay sa ilang kontrobersiya. Sa kabila ng mga pangyayari, nangako naman si Chodoro na bilang defense chief ay patuloy niyang palalakasin ang kapabilidad ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iginitang suporta sa mga guro para sa pag-angat ng kalidad ng edukasyon. Narito ang report ni Chanel Salazar. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas matibay na suporta sa mga guro bilang susi sa pag-angat ng kalidad na edukasyon sa bansa. Ayon sa Pangulo, mahalagang mapangalagaan ang kapakanan ng mga guro dahil sila ang may pangunahing papel sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Kabilang anya sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapalabas ng mga allowance ng mga guro, pagdaragdag ng mga teaching positions at pagpapatupad ng mga promosyon sa hani ng mga educator. Binigyan din niya na kailangan palakasin ang sektor na edukasyon upang mas maihanda mga kabataan sa kanila magiging tungkulin at kontribusyon sa bansa sa hinaharap. Inikayat din ng Pangulo ang mga estudyante na samantalahin ng mga tulong at kagamitang binibigay ng pamahalaan upang makatulong sa kanilang pag-aaral at paghahanda para sa kanilang kinabukasan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Oras po natin na 4 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Rosemary Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Arestado ang isang empleyado ng National Police Commission o NAPOLCOM matapos umanong tutukan ng baril at pagbantaan ng isang Transport Network Vehicle Service o TNVS driver makaraang magkabanggaan ng kanilang mga sasakyan sa Mandaluyong City. Kinilala ng NAPOLCOM ang suspect bilang si Police Inspector 3 Jaime Hermogenes Huralbar Flores Jr. naka-assign sa Inspection, Monitoring and Investigation Service. Ayon sa TNVS driver, nagsimula ang alitan nang hindi siya mapagbigyan ng suspect na makalipat ng linya sa kalsada na nauwi sa pagkakasagi ng kanilang mga sasakyan. Nabuaba umano siya upang tingnan ang pinsala. Inilabas ng suspect ang kanyang baril at nagbanta sa kanya, kaya agad siyang humingi ng tulong sa mga pulis na nasa lugar na nagresulta sa pagka-aresto sa empleyado ng NAPOLCOM. Na-recover umano mula kay Flores ang isang 9mm na baril at isang ID ng NAPOLCOM. Sa inilabas naman na pahayag ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan, sinabi itong hindi nila kukonsintihin ang anumang pang-aabuso, kaya ipinag-utos na niya ang pagsasagawa ng investigasyon at ang pagtukoy sa kasong kriminal na maaaring isampa ng mga otoridad. Isa pang Metro News, LGU Valenzuela nagpadala ng Humanitarian Assistance and Disaster Relief Team sa Sarangani Province. Detalye po ihatid ni Jonah Bakiran. Nagpadala ang Valenzuela City Disaster Risk Reduction and Management Office ng 25 member ng Humanitarian Assistance and Disaster Relief Team sa Sarangani Province na layong tumulong sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol. Ayon sa LGU Valenzuela, dala ng grupo ang iba't ibang kagamitan para sa disaster response gaya ng water filtration trap, mobile shower unit, mga ambulansya, mga generator set, rescue vehicle at Starlink satellite communication system. Layon naman ang deployment ng matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng mahalagang serbisyo sa mga apektadong komunidad. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates.
Narito ng update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 50 centavos, nasa 70 pesos and 94 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos and 25 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 38 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Yatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng June 14, 2026 draw ng Ultra Lotto 658 at Super Lotto 649 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 17, 3, 25, 57, 30, at 43. Muli ang winning number combinations ay 17, 3, 25, 57, 30, at 43. Mayroon itong jackpot prize na 128 million pesos. Sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 16, 7, 47, 8, 4, at 6. Muli ang lumabas na kombinasyon ay 16, 7, 47, 8, 4, at 6. Mayroon itong jackpot prize na 28,161,459 pesos and 50 centavo. Yan ang recap ng resulta ng June 14, 2026 draw ng Ultra Lotto 658 at Super Lotto 649 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para naman sa 9 p.m. jackpot estimates ngayong araw. 59 million pesos sa Mega Lotto 645 at 45 million pesos naman sa Grand Lotto 655. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, sa mga nakaraang FIFA World Cup edition, sumikat ang hayop na si Paul the Octopus sa paghula kung anong bansa ang mananalo sa mga laban, ngunit napalitan na ito ng teknolohiyang Artificial Intelligence o AI ngayong taon. Sa pagsisimula ng 2026 World Cup, magkakaibang bansa ang pinapabura ng mga nangungunang AI model sa buong mundo, kung saan lutang na lutang ang tunggalian sa pagitan ng mga pambato ng Europa at South America. Nahati ang pananaw ng mga chatbot at language models kung sino ang mag-uuwi ng tropeyo, kung saan kapwa pumapabor ang ChatGPT ng OpenAI at Cloud ng Anthropic sa Spain, habang ang AI model naman na Lechan ng Mistral ay buong tapang na pinili ang Le Bleu ng France para maging kampiyon. Samantala, napupusuan ng mga sikat na AI model na DeepSeek ng China at Chiwa ng Alibaba ang defending champion na Argentina. Ayon sa mga eksperto, hindi tulad ng mga nakaraang psychic animals na umaasa lamang sa tsamba o random na pagpili, ay sinusuri ng mga AI model ang libu-libong datos, kabilang na ang algorithm ng kasalukuyang forma ng mga manlalaro, team statistics, mga nakaraang injury at maging ang takbo ng mga nakalipas na laro upang makabuo ng kanilang mga kalkuladong prediksyon. Bagamat nakakaaliw ang mga hula ng AI para sa mga sport fans, nagpaalala na rin ang mga analyst na bilog ang bola at nananatiling hindi kayang hulaan ng tumpak ng mga computer code ang diskarte sa actual field. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, kauna-unahang leather bag na gawa mula sa cells ng T-Rex, bigong may benta sa isang auction. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Hindi na ibenta sa isinagawang subasta sa Paris ang isang leather bag na ginawa mula sa mga cells ng Tyrannosaurus Rex o T-Rex, matapos mabigong maabot ng mga bid ang inaasang halaga nito ayon sa auction house na Druo. Ipinagmalaki ng auctioneer na si Alexander Gigello ang natatanging bag na inaasang may ibebenta sana ng mahigit $500,000 o humigit kumulang 30.5 million pesos. Ngunit ang pinakamataas na bida ay umabot lamang sa halos $150,000 o katumbas ng 9.16 million pesos
sa ginanap na bentahan sa Druwo. Ang bagay unang inilunsad nitong Abril sa Amsterdam, the Netherlands at nilikha gamit ang mga bakas ng collagen mula sa femur ng isang T-Rex na natagpuan sa Montana mahigit 25 taon nang nakalilipas bilang bahagi ng isang makabagong proyekto sa biotechnology. Ayon kay Jacopo Briano, nagawa ng mga scientifico na bumuo ng mga biotechnology na nagturo sa cell culture upang makalikha ng tunay na balat ng T-Rex sa kanilang laboratorio. Kaya naiiba ito sa karaniwang vegan leather na kadalasan gawa sa plastic. Ipiniwaling naman ni Jaquelo na dahil wala pang katulad ng produktong naibenta noon ay kinailangan nila magtakda ng halagang magpapakita sa laki ng puhunan at pambihirang katangian ng bag. Kaya itinakda nila ang presyo nito sa pagitan ng 300,000 at 500,000 euros o humigit kumulang 21.2 million pesos hanggang 35.3 million pesos, subalit hindi ito naabot sa isinagawang subasta. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Taong 1981, nirelease ng English pop rock band na Duran Duran ang kanilang self-titled debut album. Ano-anong awiti ng bahagi nito? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ka sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, June 15 taong 1981, nirelease ng English pop rock band na Duran Duran ang kanilang self-titled debut album. Nilabas ang album sa ilalim ng EMI Records at produce ng kilalang record producer na si Colin Thurston. Nirecord ng Duran Duran ang album mula December 1980 hanggang January 1981 sa Red Bus and Utopia Studios sa London at sa Chipping Norton sa Oxfordshire. Bahagi ng self-titled debut album ang kantang Girls on Film na kauna-unahang kanta ng Duran Duran na pumasok sa top 10 UK hit. Ang mismong album ay umabot sa number 3 spot ng naturang official charts habang ang reissue naman nito noong 1983 ay pumasok din sa top 10 ng Billboard 200. Samantala, ilan pa sa mga awitin na bahagi ng self-titled debut album ng Duran Duran ay ang Planet Earth, Anyone Out There, To the Shore, Sound of Thunder at Careless Memories. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isa ang honey sa pinakapaboritong pagkain sa mundo. Pero kakayanin mo bang umumos ng mahigit 1 kilo nito sa loob lamang ng 1 minuto? Hindi ito imposible para sa German na si Andrei Ortov na nakasungkit ng Guinness World Record makaraang maumos ang 1,273 grams ng honey sa loob lamang ng 60 segundo. Kilala si Andrei dahil sa madalas niyang pagsali sa mga kakaibang eating at drinking challenges. Kaya ang bago niyang world record ay daglag lamang sa listahan niya ng iba pang world record sa larangan ng speed eating and speed drinking. Ang pagkain ng napakalaking gramo ng honey ay mukhang madali sa umpisa, ngunit nangangailangan din ito ng mataas na level ng physical endurance dahil hindi ito madaling lunukin dahil sa pagiging malapot nito. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Lunes. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito po muna ang ating question of the day. Ang ating pong topic ngayong araw po ng Lunes sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Mas mainam bang senador ang inaasang magpapakita ng interes na dumalo sakaling magkaroon ng special session ang Senado? O mas marami bang senador ang inaasang magpapakita ng interes na dumalo sakaling magkaroon ng special session ang Senado? Ito na ba ang simula sa paghantong sa kaayusan sa loob ng Senado? So yan po ang ating sama-samang pag-uusapan na yung araw po ng Lunes. Para po sa inyong mga opinyon ng ating pong text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga maiinit na balita ngayong araw po ng Lunes, June 15, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.